So kanina nga po ay lumaban na ang kapatid ni Tyson Fury at kauna-unahang tumalo kay Jake Paul na si Tommy Fury, kung saan hinarap niya ang 2017 World Strongest Man na si Eddie Hall. At bagamat sobrang laki ng mama na ito ay natalo pa rin ito ni Fury dahil ginamitan niya ito ng teknikalan at tinalo niya ito sa puntusan. Hindi po ito nakipagsabayan sa laban at bagkus tumakbo lang sa buong laban ang dahil sa takot nitong matamaan ng malinis na suntok ni Eddie Hall. At dahil sa kakulangan ng aksyon ng laban na ito ay naiwang dismayado ang madaming fans sa loob ng venue, lalo pat inabangan talaga nila ang bakbakan ng dalawa. Ganun pa man ay hindi rin naman natin masisisi si Tommy Fury kung bakit ayaw nitong makipagsabayan at sumugal. Gawa ng malakas talaga itong si Eddie Hall. Pero syempre ang boxing ay hindi lang talaga palakasan at bagkus kailangan ng utak dito upang makuha ang panalo at yun ang ginawa ni Tommy Fury. Sa kabilang banda naman mga idol ay pag-usapan naman nga po natin ang mga naganap na bakbakan sa Sanman Boxing event kagabi. Bumida po sa main event ang undefeated Pinoy prospect na si Christian Pete Laurente. At katulad po sa inaasahan ng lahat, ay nakuha nito ang panalo kontra sa kapwa Pinoy boxer na si Jing Aguan. Nagmistulang isang one-sided po ang bakbakan ng dalawa dahil maliwanag na malaki ang agwat ng dalawang fighter sa isa't isa. Dahil nasa mas mataas na level talaga si Laurente. Kaya naman nakuha nito ang panalo via 4th round technical knockout. Nagawa pa naman sanang tapusin ni Aguan ang 4th round. Subalit bago mag-umpisa ang round 5 ay sumuko na ang corner nito. Kaya naman dahil dyan ay umabante na ang napakalinis na undefeated record ngayon ni Laurente sa 16 wins with 10 knockouts at walang talo. Habang sa undercard naman ay wala ding naging problema ang kapatid ni Gio Santissima na si David Santissima matapos itong talunin si Alvin Vergara via 3rd round technical knockout. Dahil din sa panalong ito ni Santissima ay umabante na rin ang kanyang record ngayon sa 7 wins with 6 knockouts at isang talo lamang. Bukod dyan ay lumaban rin ang kapatid ni Marlon Tapales na si Gabriel Tapales at hindi rin ito nahirapan sa kanyang laban gawa ng tinalo niya lang din ng walang kahirap-hirap si Dexter Alimento via 2nd round technical knockout. Umabante na din ang record ni Tapales sa 10 wins with 7 knockouts at 2 talo. Samantala, wag po natin kakalimutan na ilang oras na lang din ay mag-uumpisa na ang bigating laban ng undefeated pound-for-pound superstar Jesse Bam Rodriguez at ng current WBA Bantamweight Champion Antonio Vargas, kung saan susubukan ni Rodriguez maging isang ganap na 3-division champion. Madaming fans din ang nag-aabang sa bakbakan na ito dahil gustong makita ng mga tao kung madadala pa rin ba ni Rodriguez ang kanyang lakas at bagsik ng kamao sa mas mabigat na dibisyon. Gawa ng ito ang kanyang kauna-unahang laban sa Bantamweight Division. At syempre magiging sukatan din ang kanyang performance mamaya kung handa na ba talaga siyang sumabak sa pound-for-pound King Japanese Monster na Oya Inoue. Maging si Inoue mismo ay bantay sarado ang bakbakan na ito dahil sasamantalahin niya na umano ang pagkakataon na ito upang pag-aralan ng mga galaw at estilo ni Rodriguez. In kaso na silang dalawa na ang sunod na magtuos bago magtapos ang taon na ito. Kaya abangan po natin yan mamaya. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng